Nilabas na ng FIBA ang group phase na kung saan ay kabilang sa Group A ang bansang Pilipinas. Makakasama nila sa Group A ang bansang Georgia at Latvia. Well, kung susumahin ay medyo hindi naman gaano kabigat ang makalaban ng Pilipinas. Hindi tulad ng ibang group na kinabibilangan ng mga malalakas na bansa tulad ng Spain, Brazil, Slovenia at iba pang malalakas na bansa. Well, ang tanong dito ay kung makakapalag nga ba ang Pilipinas sa Georgia at Latvia? Second place lang ang maaaring paglalabanan ng Pilipinas dahil expected na maging number 1 sa Group A ang bansang Latvia. Kung babalikan natin, ang nakaraang FIBA World Cup ay hindi basta-basta ang mga tinalo nilang bansa tulad ng France, pero kinapos lang sila pagdating sa Germany. Though natalo sila ng Germany, ay pinahirapan lang naman nila ito dahil 2 points lang ang lamang ng Germany sa kanila. Though wala si Kristaps Porzingis ay nagawa pa rin nila makapasok sa quarterfinals. Kontra naman sa Georgia ay dito medyo may konting laban pa ang Gilas Pilipinas. Nakapasok naman sa second round ang Georgia. Hindi rin naman natin pwedeng maliitin ang bansang ito dahil meron din silang mga active NBA player. Ngayon, ang tanong, kumusta na nga ba ang naging preparasyon ng ating Gilas Pilipinas? Well, simula tayo sa mga players, ano? Well, hindi naman masama para sa Pilipinas ang availability ng mga players dahil sa July nga magsisimula ang Olympic qualifying tournament habang possible na sa June magtatapos ang season ng Japan B-League. And of course, maghahanda rin naman sila para sa Olympic qualifying tournament. Importante rin kasi para sa Gilas Pilipinas ang serbisyo ng mga B-League players tulad ni Kai Sotto at AG Edu. Sa PBA naman, of course, hindi naman yan ipagdamot ni Willie Marshall dahil ginawa na nila ng aparaan upang maging available ang mga PBA players. Bukod pa dyan ay kinuha rin bilang team manager sina Al Francis Chua at Willie Marshall. Kaya wala tayong maging problema pagdating sa mga PBA players. Sa coaches naman, so far, hawak ni Coach Tim Ko ng ating Gilas Pilipinas at posibleng siya ang maging head coach sa panahon na yan. Ayon nga sa kanyang interview, ay nabanggit nga nito na habang wala pang nakitang long-time coach ang SBP, ay siya muna ang maging pansamantalang head coach ng ating national team. Well, in my own opinion, mas magandang alisin muna ang politika sa basketball. It's better na pagsamahin ang mga magagaling na coaches sa ating Philippine basketball tulad ni na Coach Tab Baldwin or kahit si Coach Cho Treyes ay pwede rin siya maging development coach or assistant coach habang si Coach Tab pwede rin maging team consultant or assistant coach. Marami ang magagandang mangyari sa Gilas Pilipinas kung magkaisa ang lahat, ano? Sa huling tanong, sino nga ba ang possible na maging naturalized player ng ating Gilas Pilipinas? Well, malaking chance talaga dito. Etong si Jordan Clarkson. Dahil sa nangyari ngayon sa Utah Jazz ay masyadong mababa ang kanilang chance na makapasok sa playoffs. Ang tanong na lang dito ay muli kayang susugal ng malaking halaga sa MVP sa serbisyo muli ni Jordan Clarkson. Ayon sa source na $1 million ang ibinayad na MVP kay Clarkson sa nakaraang FIBA World Cup. If ever na susugal sa MVP, maging sulit kaya ang bayad nito kay Jordan Clarkson. Si Onyeka naman, malabo ang kanyang serbisyo sa Gilas Pilipinas dahil meron na tayong AG Edu at Kai Sotto habang nandyan din si Jomar Fajardo. Si Justin Brownlee naman ay wala pang parusa ang FIBA kay Noipi. Sana hindi masyadong matagal ang parusa nila dito, ano? Dahil almost 7 months na lang ang natira ay magsisimula na ang Olympic qualifying tournament. Sayang din kasi ang chances ni Brownlee upang patunayan na may maibubuga siya pagdating sa ganitong malalaking international competition. Well, kung hindi susugal sa MVP kay Jordan Clarkson at kung hindi papayagan ng FIBA etong si Justin Brownlee, sino kaya ang posibleng maging naturalized player ng ating Gilas Pilipinas? Actually, si Jefferson sana ang matunog. Kaso hawak nga siya ng Jordan at malabong bitawan nila ito dahil maganda ang nilaro nito sa kanilang team. Ayon kay Sir Dean Kineto Henson, ay number 1 candidate sa ngayon si Magnolia Hotshot import Tyler Bay. So far, nag-average si Bay sa PBA ng almost 30 points, 13.5 rebounds at 1.7 assists per game. Naging undefeated ngayon ang Magnolia Hotshot. May kartadang 4 wins at 0 losses.
Bata pa ang player na ito at posibleng malaki ang maitulong nito sa ating Gilas Pilipinas kung magkataon. Lalo pa at naghahanap ang Gilas ng isang player na handang gampanan ang small at power forward position. So yun, though maliit ang tsansa ng Gilas Pilipinas na makapasok sa second round, ay still proud pa rin tayo sa kanila. Ika nga nila, bilog ang bola. Malay natin mag-iba ang ihip ng hangin. Maging undefeated ang Gilas Pilipinas, di ba? Noong Asian Games nga ay walang nag-aakala na ang Gilas ay makakuha ng gold medal sa panahon na yan. So, good luck Gilas Pilipinas. Going to be a challenge now for Boss Ramon Ang. Kasi alam naman natin si Boss Ramon Ang, sport po nito, kotse, tsaka mga motor. Di ba? Pero yung basketball ni Boss RSA, andyan dyan po yan. No? Hindi yung nawawala yan. Kaya nga po sila yung winningest team eh. San Miguel, winningest team, di ba? And they have the winningest coach now in Coach Tim Cone. So, hindi na ko question yan. Actually, kung ako nga po ang tatanungin ninyo, yun pong pag-take over ng San Miguel dito sa SBP at Gilas program natin, dapat nangyari pa ho ito bago yung World Cup eh. 1 year before the World Cup, we could have gotten a different campaign, a different result dito ho sa nakalipas na World Cup. No? So siguro na puwersa na lang ho itong San Miguel na umupo dahil nga po sa walang nangyayari. And kung ako ang inyong tatanungin, no? Ito, wag niyo sabihin na pabor ho ako sa San Miguel. May history ho ako with San Miguel, and 'di ba? So wala ho akong kinakampihan dito, sinasabi ko lang ho yung totoo. Dahil para po sa akin, ang huling baraha po natin para gumanda yung Gilas program natin, para umangat, para maabot natin yung mga gusto ho natin for our Gilas men's basketball team, ay ito pong San Miguel. No? And I'm going to be disappointed kung magfe-fail po ulit ito. So sana hindi ho mangyari yan. Kasi sa totoo lang po, after the MVP group, wala naman ho tayong ibang pipiliin to manage yung atin pong Gilas program eh. And now, we're looking at San Miguel, di ba, steering the wheel para sa national team natin, which is a welcome development. Kasi pagdating ho sa basketball, pagdating ho sa PBA, sila po yung namamayagpag. Nakialam mo sila sa NCAA, sila na naman po yung namamayagpag. Di ba? Kumbaga, ang San Miguel group ho are always 2, 3, 4, 5 steps ahead of the MVP group. And now that they are with Gilas, yung expectation po ng tao ganun din. And hopefully, hindi po tayo ma-disappoint dito. Dahil ang isa pa maganda rito and good development dito is that San Miguel is taking the lead with the MVP group by its side. Yun ho yung maganda, 'di ba? This is going to be a partnership, 'di ba? Yun nga lang, sana sa partnership na ito hindi ho magulo, 'di ba? And like how I'm seeing it right now, yung MVP group is allowing yung San Miguel to take over. O sige, kayo muna magmaneho. Hindi tayo po pwedeng dalawang driver dito na nagmamaneho. Oh, liko mo sa kaliwa, liko, babangga sa kanan.